Kapitan, paano yung natagpuan ninyong anak ng taga-Kiskisan? Wala siyang laman loob nung natagpuan niyo siya. Pahabol na tanong ng lalaki. Posibleng mabangis na hayop ang may gawa niyon. Sagot ulit ni Kapitan. Baboy ramo ho ba? Wala na hong ibang mabangis o kakaibang hayop na namataan sa kakahuyan natin, maliban doon sa baboy na iyon. Napatayo na ang lalaki sa inis nito. May napatay na, Kapitan. Magbubulag-bulagan pa rin ho ba tayo? Nagkagulo na ang mga nasa pulong at nagpalitan ng mga kuro-kuro kahit nasa gitna ng pagpupulong. Kahit anong pagpapatahimik ni Kap ay hindi sila tumigil. Napabuntong hininga na lang si Kapitan. Mahirap nga namang magpaliwanag sa mga taong nagpapanik na at sarado ang isip. Hinayaan na lang muna ni Kapitan na magkagulo ang mga naroon at lumabas muna ito. Sumunod si Mang Pancho kaya sinundan ko na rin sila. Hindi ko rin kayang tagalan ng ingay sa loob ng barangay hall. Exie, maraming salamat sa pagtulong mo sa aming lugar. Malaking bagay ang naitulong mo sa amin. Sambit ni Kapitan. Wala ho iyon. Mas malaki ang kontribusyon ni Mang Pancho. Nagawa niyang harapin ang nakaing kwento naming baboy na iyon. Napatahimik ako saglit. Babalik na rin ho kami bukas ng hapon sa Alabang. Pinababalik na ho kami sa trabaho. Ay ganoon ba? Nakakalungkot naman. Kailangan ng bayan namin ng katulad mong tapat sa serbisyo. Ay mag-iingat kayo sa pag-uwi, ha? Welcome ka magbakasyon ulit dito kahit kailan. Tinapik ako ni Kapitan sa balikat. Salamat ho. Ano ho pala ang plano ninyo sa mga kabarangay nyo sa loob? Dinig pa rin namin sa labas ang usapan nila sa loob na parang nasa palengke. Mahirap talagang paliwanagan ng mga makaluma at naniniwala sa mga engkanto at maligno. Lalo na't kauuwi lang ni Monica na kinuha raw ng engkanto. Hayaan mo, mamamatay din naman niyang tungkol sa mga aswang at engkanto kapag katagalan. Makakalimutan din nila yan. Oras na masugpo ang kidnap at patayan dito sa amin. Naglabas ng sigarilyo si Kapitan at inalok ako. Tinanggihan ko iyon dahil ayoko ng bisyo. Maiwan ko na ho muna kayo. May bibilihin lang ako. Paalam ko kay Kapitan at kay Mang Pancho na nakikinig lang sa amin. Iniwan ko ang water gun at latigo sa bakanting upuan na nasa labas. Sisimulan ko nang kuhain ng mga hidden camera na madadaanan ko. Maliit lang naman iyon, nakasya sa kamay kaya madaling itago. Dala ko naman ang belt kaya may paglalagyan ako. Maliwanag pa naman dahil pasado 5:00 pa lang. Babalik ako sa barangay hall kapag madilim na. Pasimple kong kinukuha ang bawat madaanan kong hidden camera na inilagay ko. Mabuti at tanda ko pa kung saan ako nag-install. Nalibang ako sa pagkuha ng mga hidden camera at di ko na malayang nakarating ako sa main road. Napansin ko sa di kalayuan kung saan ko sinunog ang van. May mga tao roon na nagkukumpulan at mga mobile patrol. Pasimple akong lumapit para magmatsyag sa nangyayari. Natagpuan na ng mga otoridad ang sasakyan at mukhang may pagkakakilanlan doon dahil sa plate number na hindi nasunog. Narinig kong nagraradyo ang isang pulis at binanggit ang pangalan ni Ariel Castro. Pinapatingnan nito ang CCTV footage na nasa main road. Bahagya akong napangisi dahil nahack ko na ang system doon at nabura ang records na nakuhanan ng van. Hindi na ako nagtagal doon at bumalik sa pagkuha ng mga CCTV camera. Excuse me. Baritonong tinig mula sa likod ko. Naglalakad na ako palayo roon nang pinukaw nito ang atensyon ko. Nilingon ko nang walang emosyon nang tumawag sa akin. Nakasuot ito ng police uniform at may insignia na PO3 at pangalan nitong L. Guzman.
Yes? Tanong ko sa tonong nagtataka. Napansin kong saglit ka lang lumapit sa crime scene at na mukhang nagmamadali kang umalis. Sambit nito. Ako nga pala si PO3 Luisito Guzman at isa rin akong profiler. Ipinakita nito ang tsapa. Pwede ba kitang tanungin tungkol sa ilang mga bagay? Anong gusto mong malaman? Balik tanong ko rito. Maaari bang malaman ang pangalan mo? Exi Manalo, IT expert, Alabang Police IT Department. Inilahad ko ang palad ko. Napansin kong bahagya itong nabigla sa sinabi kong pagpapakilala ko. Pero inabot din naman ito ang palad. Sa pulisya ka rin pala nagtatrabaho, pero ang layo ng Alabang dito. Kinuha nito ang maliit na notebook saka nagsulat. Sinamahan kong magbakasyon ng katrabaho ko. Babalik na kami sa Maynila bukas. Girlfriend? Tipid na tanong nito. No. She's a friend. Ano nga ang tatanong mo? Tumikhim ito. Kilala mo ba si Ariel Castro? Umiling ako. I have never heard of that name. Anong meron? Siya ang may-ari ng van na nasunog and he is reportedly dead and missing. Paliwanag nito. Mataman itong nakatingin sa akin. Missing pero patay na? Paano ninyo nasigurong patay na? Nagpanggap akong nagtataka pero hindi ko alam kung kakagatin ng kaharap ko. Ilang tao na rin ang nagsabi na walang emosyon ng mukha ko na parang suplado ang dating. Apparently, may isang deep website na naglabas ng pag-torture at pagpaslang sa kanya. Hindi pa namin naahanap ang katawan niya pero base sa video, he's already dead. Naghintay ito ng isasagot ko at base rin sa tingin nito ay pinag-aaralan ang kilos ko. Kailangan kong mag-ingat. I had no idea about it. Ngayon ko lang narinig na may ganyan palang nangyayari. Taga rito ba ang biktima? Umiling ito. Nagbabakasyon lang din sila ng mga kaibigan niya rito. Yung mga kasamahan niya ay nahulihan ng pinagbabawal na gamot at kasalukuyan nakakulong. Itong Ariel ang nawawala at tuling nakita ng pamilya niya sa video kung saan tinotorture at pinatay. May maitutulong ba ako sa kaso? Kunwaring nagtatakang tanong ko. Hindi. Nagtataka ako dahil nagmamadali kang umalis. Tumitig ito ng makabuluhan sa akin. Yun ba? Kailangan ko kasing bumalik sa barangay hall dahil may pagpupulong para sa pagroronda mamaya. Papadilim na kaya baka nagugrupo na sila. Paliwanag ko. Alam ko ang pagrorondang yan dahil inaalerto na rin ang kapulisan sa mga nangyayaring kaguluhan dito. Bakit ka sumali sa pagroronda kung hindi ka naman taga rito? Kumunot ang noo nito habang nakaabang ang ballpen at notebook nito. May katangkaran nito at kayumanggi ang bala. Sa tansya ko ay nasa 30 pa lang ito. Ginusto ko lang tumulong habang wala akong ginagawa. Wala namang kailangan dahilan para tumulong sa mga nagpapatuloy sa akin ngayon sa bakasyon. Tinapunan ko ng tingin ang gawin ng sunog na van. Tinatawag kaya yata nila. Kailangan ko na rin bumalik sa barangay hall. Saan ka pwedeng puntahan? May mga katanungan pa ako. Pigil nito sa akin nang akmang tatalikod na ako. Ganito yata talaga ang mga profiler. Mapilit sila kapag nanghinala. Hindi ko siya masisisi pero hindi ko rin siya bibigyan ng pagkakataon mahanapan ako ng butas. Ipagtanong mo na lang ang bahay ni Mang Pancho. Sa kanila ako tumutuloy. Sige, mauna na ako sa iyo. Tinalikuran ko na ito at hindi ko na binigyan ng pagkakataong matanong ako uli. Kung gusto niya ako ma-cross-examine, ay maghanda siya ng supina. Naglakad na ako pabalik sa barangay. Mamaya ako na itutuloy ang pagkuha ko sa ibang lokasyon ng hidden camera. Hindi ko na rin kukuhanin ang mga ininstall ko sa cabin. Mahirap na at baka sundan ako ng PO3 na iyon. Well, hindi nga ako nagkamali.
Pagdaan ko sa isang nakapark na kotse ay napansin ko sa side mirror na nasa di kalayuan si PO3, nakasunod sa direksyon ko. Tama nga na isa siyang profiler. Alam niya at may kutob siya, pero hindi ko ibibigay ang kasiyahan niyang malaman ang mga lihim ko. Hinayaan ko siyang sundan ako at hindi ko pinahalatang napansin ko siya. Tinungo ko ang barangay. Saktong palabas na rin ang mga nagpupulong sa loob ng hall para maghanda sa pagroronda. Katulad pa rin ng dati na iisang grupo kami ni Mang Pancho. Alam kong nakamasid pa rin sa di kalayuan si PO3 kaya umarte akong normal. Nagsimula na kaming kumilos nang sumapit ang dilim. Hindi tayo dapat mapagod sa pagtutugi sa baboy ramo na iyan, sabi ni Mang Pancho. Hindi natin alam kung kailan at saan siya lilitaw, pero kailangan natin maging handa. Ito ang plano natin, sabi ni Mang Kiko. Muling magroronda tayo at magbabantay sa lugar kung saan natin iyon nakaengkwentro. Dapat lang natin masigurong walang mapapahamak sa grupo natin. Pinili nitong sumama ulit sa grupo namin dahil may swerte raw kaming dala. Palagi raw namin nakakaharap ang baboy ramo. Nagsimula na kami magronda. Muli kaming nagtungo sa mga lugar na ilan pa ang kabahayan at bahagi ng kagubatan kung saan huli namin nakasagupa ang baboy ramo. Pinagmasdan ko ang aking mga kasamahan. Ramdam ko ang pinaghalong pagod at kaba. Ngunit hindi pa rin nawawala ang determinasyon sa kanilang mga mata. Pinakiramdaman ko rin yung nakasunod pa na si PO3 Guzman at talagang matyaga itong nakabuntot sa amin. Napailing na lang ako at bumulong. Bahala ka, ikaw naman mapapagod dyan. Nagsama-sama kaming naglakad sa gitna ng kagubatan. Matyagang nagbabantay sa bawat galaw at ingay. Dito natin huli nakaharap ang baboy ramo, sabi ni Kuya Alan na patuloy na nagmamasid sa paligid. Hindi natin tiyak kung babalik pa ang baboy ramo na iyon dito, dagdag ni Mang Pancho. Dito natin siya nakaharap, kaya't may posibilidad na iwasan rin niya ang lugar na ito. Iyon ay kung totoong aswang nga iyon. Kung isa lang iyong ordinaryong baboy ramo ay maaaring makita natin siya ulit rito. Ang mga hayop ay teritorial, kaya babalik sila sa lugar na namarkahan na nila. Sa gitna ng aming pagroronda, ramdam ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Ngunit hindi iyon dahil sa takot, kundi dahil sa posibilidad na may kutob akong hindi ako magkakaroon ng pagkakataong makausap man lang ito para alamin ang tungkol sa mga aswang at kung may alam ito tungkol kay Freya. May isang pulis na nakasunod sa akin at magiging mahirap ang pagkilos ko. Nagpatuloy kami sa pagroronda, nakatutok ang paningin sa paligid. Minsan ay nagbibitaw sila ng mga biro at tawanan upang mabawasan siguro ang tensyon at takot. Pero sa likod ng mga biro ay alam kong kinakabahan ng mga kasama ko sa anumang panganib na maaaring dumating. Ramdam ko ang bigat at tensyon sa hangin, pero wala pa rin nagpapakitang baboy ramo o maging iyong lumilipad na parang malaking paniki. Sumagi ulit sa isip ko ang anyo ng nakita kong kakaibang nilalang na iyon na malinaw ang kuha ng mukha nito sa CCTV footage. Sigurado akong magpapanik lalo ang mga tao rito kung sakaling makikita nila iyon. Pero sa mga taga-syudad, sigurado rin akong sasabihin nilang edited iyon. Makikita ko kaya iyon ulit? Nagpalakad-lakad kami sa kakahuyan nang di ko na malayang napalayo ako sa mga kasamahan ko. Paglingon ko sa paligid ay wala na sila at namamayani ang katahimikan. Nakaramdam ako ng kaba pero nanatili akong kalmado. Tinawag ko sina Mang Pancho at Kuya Alan pero wala silang sagot. Nakiramdam ako sa paligid at nagbaka sakali na marinig ko sila pero bigo ako. Hinahanap mo pa ang mga kasama mo?
Tanong ng isang tinig ng babae mula sa likuran ko. Nilingon ko ito. Hindi ko siya kilala pero pamilyar ang mukha niya. Hindi ko lang maalala kung saan ko siya nakita. Sino ka? May bahagyang kutob akong naramdaman dahil imposibleng magkaroon ng babae sa kakahuyan sa ganoong oras. Maganda ito, may pagkatsinita at maputi. Tama lang din ang taas nito para sa isang Pilipina. Nakasuot ito ng mahabang puting bestida na may maiksing manggas. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Kilala kita. Ikaw si Exie, tama ba? Tanong nito. Paano mo ako nakilala? Tiyak na bumahid ang pagtataka sa mukha ko. Mapaghinala rin ako at sigurista sa kausap. Hindi ako maglalabas ng impormasyon nang hindi ko kilala ang kaharap ko. Ako si Faye, kapatid ni Freya. Pakilala nito na siyang ikinagimbal ko. Ngayon ko lang nakita ang kapatid ni Freya. At kaya pala mukha itong pamilyar ay dahil magkapatid sila. Noon ko lang napansin na magkahawig nga sila. Paano mong nalaman na magkakilala kami ni Freya? Ilang beses kang ibinida ni Freya sa akin. Araw-araw ay pinapakita ang larawan mo noon sa phone niya para ipagmalaki ka. Kaya nang nakita kita rito noong nagdaang gabi, ay tiyak akong ikaw si Exie. Narinig ko ring tinatawag ka nila sa pangalan mo. Napaawang ang bibig ko. Biglang sumagi sa isip ko ang lumilipad na aswang na nakita ko noong nagdaang gabi at sa hidden camera. Ikaw yung... Itinuro ko ang daliri pa itaas pero hindi ko mabanggit ang salitang aswang. Oo, alam mo na pala ang tungkol sa amin. Anito. Bakit hindi ka nagsasalita sa iba tungkol sa mga aswang? Tungkol kay Freya? Hindi ko magagawang ipahamak si Freya. Tipid na tugon ko. Wala ring maniniwala sa akin. Wala rin akong pruweba. Kaya pala malaki ang tiwala ni Freya sa'yo. Nasaan si Freya? Hinahanap ko siya. Bigla siyang nawala. Hindi ko natapos ang sasabihin ko. Hinahanap ko siya pero hindi ko rin siya makontak. Imposibleng hindi siya magparamdam sa akin dahil ako na lang ang pamilya niya. Ilang beses kong sinubukang kontakin ka para tanungin pero hindi ko masuway si Freya sa hiling niya na huwag ako makipagkita sa'yo. Dahil wala ka raw alam tungkol sa pagkatao namin. Pero alam mo na rin pala na aswang kami. Humalukip-kip ito saka tumingala. Napabuga ng malakas. Kaya kita nilapitan ngayon ay para itanungan tungkol sa kanya at baka may alam ka. Nagtaka rin ako kung bakit may kasama kang ibang babae rito, gayong may unawaan kayo ng kapatid ko. Nakisuyo lang ang kasamaan ko sa trabaho na samahan ko siya rito. Pumayag ako dahil narinig kong may aswang na gumagala rito. Baka sakaling may malaman ako kung nasaan si Freya. Hindi ko akalain na ikaw pala ang namataan nilang aswang. Napabuga ako ng hangin. Pare-pareho din pala tayo naghahanap sa kanya. Hindi ako ang aswang na pumapas lang dito. Iyong baboy ramo na nakaengkwentro ninyo ang gumawa niyon. Napaawang ulit ang bibig ko. Iyong tinangay mo? Nasaan ang baboy ramo? Pinatay ko na. Baka makita niyong palutang-lutang sa dagat iyon, pero anyong tao na. Lumapit ito ng bahagya sa akin. Mahal ka ng kapatid ko, kaya kita prinotektahan. Isa pa, kailangan kong protektahan ang mundo ng mga aswang para na rin sa kaligtasan namin at ng mga tao.